Napansin mo ba na ang mga taong pinakamadaling masaktan ay kadalasang sila rin ang pinaka nagbibigay? Sila ang laging available. Sila ang laging umiintindi. Sila ang laging nag-a-adjust para lang mapanatili ang relasyon. Sa umpisa, parang mabuting bagay ito. Pakikisama, kabaitan, pagiging maalaga sa iba. Pero may isang tahimik na problema na madalas hindi natin napapansin. Habang mas lalo mong sinusubukang maging tanggap ng lahat, unti-unti mong tinatalikuran ang sarili mo. Dahan-dahan mong tinuturuan ng ibang tao kung paano kanila pwedeng tratuhin. At kadalasan, ang tinuturo natin sa kanila ay ito, na kaya nating tiisin ang lahat. Isipin mo, ilang beses ka nang pumayag kahit pagod ka na dahil ayaw mong masabihan na wala kang pakisama. Ilang beses ka nang nanahimik kahit alam mong may mali dahil ayaw mong magkaroon ng conflict. At ilang beses mo nang sinabi sa sarili mo, okay lang, intindihin ko na lang. Ito ang tinatawag ng maraming psychologist na emotional dependency. Isang kondisyon kung saan ang kapayapaan ng isip mo ay nakadepende sa kung paano ka tratuhin ng ibang tao. Kapag mabait sila sa iyo, masaya ka. Kapag di ka nila pinapansin, parang may mali sa iyo. Kapag na-approve ka nila, pakiramdam mo may halaga ka. Pero kapag hindi, parang biglang nababawasan ang tingin mo sa sarili mo. At dito nagsisimula ang problema. Dahil sa sandaling ang self-worth mo ay nakadepende sa reaksyon ng ibang tao, ibinibigay mo sa kanila ang kapangyarihan na saktan ka. At kadalasan, hindi nila alam na ginagawa nila iyon. Pero mas mahalaga, hindi mo rin alam na ikaw mismo ang nagbigay ng kapangyarihang iyon. At ito ang eksaktong bagay na matagal nang pinag-aralan ni Carl Jung. Ayon sa kanya, ang bawat emosyonal na reaksyon natin ay may kinalaman sa isang bagay na tinatawag niyang psychic energy. Isang uri ng inner energy na karamihan sa tao ay hindi nila alam na patuloy nilang ibinibigay sa iba. At kapag naintindihan mo kung paano ito gumagana, maintindihan mo rin kung bakit may mga tao na tila imposibleng masaktan.